Nasa Roma na ang 133 cardinal electors na magiging bahagi ng papal conclave simula bukas para maghalal ng bagong Santo Papa. At live mula sa Vatican City, makakasama natin si Connie Sison. Partner! Yes, Rafi. Buongiorno. At ngayon ay alas 5 na ng madaling araw dito naman sa Vatican City, partner. Ano pang ginagawa paghahanda, partner? Yan naman, Cardinal, para sa papal conclave bukas. Oo. Katulad ng nabanggit ko nga, alas 5 ng madaling araw dito ngayon at mamayang alas 9 ng umaga ay inaasahan naman na magkakaroon pa rin ng pinakahuli na general na congregation ng mga cardinal electors. At Rafi, ito na nga ang talagang sinasabing pinakahuli. Although, may mga nagsasabi na kung mag-request ang mga kardinal ng isa pang kongregasyon para sa kanilang pagpupulong ay flexible naman dito. So baka magkaroon pa ng 13th congregation sa bandang hapon. At sinasabi nga rin na partner na itong mga kongregasyon na ito ay napaka-importante para magkaroon ng pagkakataon ang mga kardinal na magkakilanlan. Dahil sabi nga, napakarami nila, di ba? Na mga kardinal mula sa iba't ibang mga bansa, 133 o 133 ang cardinal electors ngayon. At sinasabi na ito lamang ang mga panahon na ito, talagang tunay na magkakaroon sila ng pagkakataon to personally know each other. So, yan ang basihan kung bakit nagkakaroon ng ilang mga kongregasyon prior to the papal conclave na magsisimula bukas. Rafi? Bukod sa pagpapakilala ko ng mga kardinal, may iba bang pinag-uusapan sa mga pagpupulong na yan? Definitely. Alam mo, talagang maraming mga issues na kinakaharap ang ating mundo na kanilang pinag-uusapan dito sa General Congregation na ito. Dito, malalaman kasi ng bawat isa sa mga kardinal kung ano yung mga posisyon din ng bawat isa sa mga halimbawa na pag-usapan nila kahapon yung tungkol sa ethnicity o kaya yung migration. So napakaraming issues na pangdaigdig, mga problema na kinakaharap na kailangan nilang mapag-usapan at kailangan nilang marinig yung posisyon ng isa't isa. At napag-alaman din natin sa Policy Press Director na si Matteo Bruni, ang sino mang kardinal daw na nais na magsalita sa harapan ng kongregasyon ay kailangan magpabook ng kanyang oras bago siya makapagsalita at binibigyan lamang ito ng 5 minuto para magbigay ng kanilang piece or stand on the certain issue. May mga matutunog na pangalan ng mga kardinal na posible raw humaliling Santo Papa o yung mga papabili. Alam ba ito ng mga kardinal dyan? At may komento ba sila? Actually, matipid syempre ang kanilang mga sagot. Pero may isang kardinal mula sa El Salvador, si Cardinal Gregorio Chavez. At sabi niya, ay talagang may 5 matutunog na pangalan na pag-uusapan sa kanilang bawat pagpupulong. Pero, syempre tumanggi siya magbigay ng mga detalye kung saan galing yung mga kardinal na ito at kung ano yung pangalan mismo. Syempre ayaw nilang i-preempt yung magiging botohan. At sinasabi niya, very confident siya, na talagang magkakaroon na raw tayo ng panibagong Santo Papa pagsapit syempre ng linggong ito. So, yan partner ang inaabangan ng lahat. Talagang kailangan daw na marinig yan mismo, pagdating na mismo nung opisyal na makikita na natin yung puting usok mula sa chimney dito sa Sistine Chapel. Pero alam mo, matipid man yung ilang mga kardinal sa pagbibigay ng kanilang mga komento pag tinatanong ng media, ay napaka-generous naman nila, mapagbigay sila pagdating doon sa mga hiling, ng mga nagpapabasbas sa kanila, lalo na pag lumalabas sila at nakikita ng mga tao dito sa may area ng St. Peter's Square at sa Enpaman, na maaaring naglilibot yung mga kardinal. So nakikita natin yan at talagang napakaganda na makita yung mga kardinal na nagsasama-sama. At ito, paparinig ko lamang sa inyo, papakita ko yung maikling pahayag ni El Salvador, Cardinal Gregorio Rosa Chavez, ukol pa rin sa kanyang nabanggit kung ano yung tingin niyang mangyayari sa mga susunod na araw. I think next Friday you'll know who is new Pope. Maybe Friday in the afternoon we'll know his name.
Ayan na, sabi nga partner Rafi, sabi talagang baka sa Biyernes meron na tayong maririnig na bagong pangalan ng Santo Papa. At nagpaabot naman ng pasasalamat ang Comunicazione ai Giornalisti o yung communication to journalists, no? Na isang kardinal ang nagsabi nito pero tumanggi siya magpakilala. Anya, nakakatuwa daw na napakaraming mga journalists, no, mga mamamahayag ang nagko-cover nitong papal conclave, no. At sabi niya nga ito ay patunay na buhay talaga ang magandang balita. Sabay giit syempre na may mga kaakibat din naman yan na responsibilidad. Connie, nasa Santa Marta na ba yung mga kardinal na kabilang sa papal conclave? Kompleto na talaga sila roon sa kanilang ikangay apartment? Mamayang gabi o ngayong araw aabangan natin ang kanilang paglilipat doon sa Santa Marta, Casa Santa Marta. Ito yung itinilaga, kung matatandaan natin, ni Saint Paul II na kung baga tutuluyan ng lahat ng mga kardinal habang nagkakaroon ng conclave. So ayan talaga yung kanilang official na magiging tirahan habang sila nga ay nariritot na sa proseso ng pagkakaroon nitong butuhan para sa conclave. At napag-alaman natin na syempre, once na pumasok doon yung mga kardinal sa Casa Santa Marta, ay isusurrender nila ang kanilang lahat ng mga communication equipment. Ibig sabihin, bawal sila talaga na makipag-usap sa labas, pero may mga vow of secrecy pa sila na tinatawag. At nauna na rin, bago pa dun sa mga kardinal na magkaroon ng oath of secrecy, syempre, yung mga nagtatrabaho doon mismo sa loob ng Casa Santa Marta. Yun yung mga staff, yung mga tech people, So, lahat ng yan talagang minimake sure na magiging maayos at walang makakalabas na anumang hindi dapat makalabas na mga impormasyon mula sa loob mismo ng Casa Santa Marta kung saan naroroon yung mga cardinal electors. At dagdag pa ng press briefing kahapon, isang cardinal daw ang nag-request na kung po pwede sana na mismong sa loob na lamang ng Casa Santa Marta siya magkakas ng kanyang boto. Ibig sabihin doon na siya mismo magboboto, magsusulat ng kanyang pangalan ng iboboto. Pero kung papayagan yan, dapat magkakaroon muna ng kumbaga parang pagpili ng 3 kardinal, parang magkakaroon ng pagpili, tapos pagkatapos noon ay papadala yung 3 kardinal na yon sa may Casa Santa Marta para personal na kukunin yung kanyang boto at sila mismo ang maglalagak noon sa Sistine Chapel, partner. Okay, so marami tayong abangan at confident yung kardinal na Friday meron ng bagong Santo Papa. Very telling yun. Maraming salamat sa iyo, Connie Sison. Tingnan natin. Abangan nga natin.